Colossians. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Nung oras na, amen. Hallelujah. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong gabi, Acts chapter 12. Amen. Nangaral si Brother Joseph patungkol sa panalangin. Ngayong gabi, susundutan po natin. Ang akin po ipapangaral ay patungkol din po sa panalangin. Yeah. Alam nyo, napakaraming beses yung aking ipapangaral kapag Thursday, palaging iniintrohan na sa mga testimony. Amen. Laging ganon, pa yung magsasabi, parang yun yung pangaral ko. Katulad ngayong gabi, yung ilan ng testimony, yung 4 na nag-testimony, nabanggit nila yung salitang panalangin. Tama po ba? Prayer, dahil po sa panalangin. Amen. Tapos, may nabanggit Sir Jewel yung, ano po ba yung Sir Jewel? Yung parang, akala nyo, walang nangyayari sa ating panalangin. Tama, narinig ko po yun eh. Amen. Pero, kumikilos ang Panginoon. Amen. At ngayong gabi, mga kapatid, sa ating Bible, nababasahin, amen, ay merong mga mananampalataya. Ito po ang church. Sila po ay sama-samang nananalangin, pero nung nangyari na, o sinagot na, o tinugon na, yung kanilang panalangin, ay hindi sila naniniwala. Na dahil nangyari yung pangyayari na yon, ay dahil nanalangin sila, pero ayaw nilang maniwala. Amen? Kaya ngayong gabi, basahin po natin Acts chapter 12, verses 11 hanggang 16. Saka lang niya nalaman na hindi pala ito panaginip lang. Ang tinutukoy po dito ay si Pedro. Sinabi niya, totoo pala talaga na ipinadala ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas niya ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Nang maunawaan niyang nangyari, pumunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan Marcos. Maraming tao ang nagkakatipon doon at nananalangin. Kumatok si Pedro sa pinto ng bakuran at lumapit ang utusang si Roda para alamin kung sino ang kumakatok. Naposesan niyang si Pedro yon at sa sobrang tuwa, sa halip na buksan ng pinto, tumakbo siyang papasok para ipaalam sa mga kasamahan niya na si Pedro ay nasa labas. Sinabi nila kay Roda, nasisira ang kalayatan ng bait. Pero ipinagpilitan niyang si Pedro nga ang nasa labas. Kaya sinabi nila, baka anghel yun ni Pedro. Verse 16, samantala, patuloy pa rin sa pagkatok si Pedro. Kaya binuksan nila ang pinto at nang makita nilang si Pedro ngayon, hindi sila makapaniwala. Amen? Si Pedro po dito ay hinuli at kinulong dahil inuusig po ang church sa mga oras na ito. Ang ginawa ng mga mananampalataya ay nanalangin. Kumilos ang Panginoon, pinalaya si Pedro sa bilangguan at nagpuntahan niya ang mga mananampalataya na nananalangin para sa kanya. Ayaw maniwala ng mga mananampalataya na nakalaya na si Pedro. Na tinugon na ng Diyos ang panalangin nila. Sabi pa nila doon kay Roda, nasisiraan ka na yata ng bait. Amen. Biruin niyo yun mga kapatid, na nanalangin sila, tapos nang mangyari ang pinanalangin nila, hindi sila naniniwala. Meron palang ganun. Amen? Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, naniniwala ka ba sa panalangin? Amen. Baka mamaya panalangin ka ng panalangin tapos nung sinagot na, paano nangyari yun? Amen. Kasi may mga mananampalataya, di ba, na nananalangin, pero hindi naman naniniwala sa panalangin o hindi naman naniniwala na mangyayari ang pinanalangin nila. Huwag po sana tayong maging katulad nila. Nais ko pong sabihin sa bawat isa na makapangyarihan ng panalangin. Amen. O ang nagagawa ng panalangin. Amen. Katulad nga kanina, inintrohan na karamihan sa kanilang mga patotoo, amen, may kinalaman ng panalangin. Amen. Kaya maniwala ka sa panalangin. Amen. Maniwala ka sa Diyos sa panalangin. Amen. Amen. Yun po ipapangaral ko ngayong gabi, believing God in prayer. Believing God in prayer, naniniwala sa Diyos sa panalangin. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat ngayong gabi sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito upang sambahin ka at upang tumanggap
ng iyong banal na salita, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang manguna at personal na mangusap sa bawat isa, ang malaya at makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon Diyos, ay aming ipinapanalangin, Panginoon, ikaw ang personal na magpakahayag sa bawat isa. Magbigay ka ng kaunawaan, patatagin mo ang aming pananampalataya sa paksa na ito ng panalangin, Panginoon Diyos, na hindi pa rin nagbabago, may ginagawa ka pa rin kapag ang mga mananampalataya ay nananalangin. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong ginawa at sa iyong gagawin pa. Ito pong aming panalangin, sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na, Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Believing God in prayer. Una po natin pag-usapan, praying together. Praying together. Acts chapter 12, verses 1 to 5. Nang panahong iyon, nagsimula si Haring Herodes sa pag-uusig sa ilang miyembro ng iglesia. Ipinapatay niya si Santiago na kapatid ni Juan sa pamamagitan ng espada. Nang makita niyang natuwa ang mga Hudyo dahil sa kanyang ginawa, ipinahuli rin niya si Pedro. Verse 4, ipinabilanggo niya si Pedro. Verse 5, habang nasa bilangguan si Pedro, patuloy ang taimtim na pananalangin ng iglesia para sa kanya. Ito po yung context ng ating main text na binasa natin kanina. Gaya ng sabi ko, pinahuli at kinulong si Pedro. Anong pinapakita po sa atin ng tagpong ito na gusto kong makita ng bawat isa? Una, kapag may pangangailangan, mahigpit na pangangailangan man yan o hindi, ay manalangin. Amen. Amen. Ikalawa, mga kapatid, hindi ka lang mananalangin mag-isa, kundi manalangin ka ng may kasama. Hindi ko po inaalis ang mag-isang pananalangin. Hindi po masama ang manalangin mag-isa. Katunayan, ang Bible po ay nagsasabi rin ng private prayer. Amen. Makikita niyo po yun sa Matthew chapter 6. Subalit, sa maraming pagkakataon sa Bible, lalo na kapag matindi o mahigpit ang pangangailangan na kailangan matugunan, mas hinihikayat tayong manalangin ng sama-sama o magkakasama. Amen. Katulad sa ating tagpo na pinag-uusapan, hinuli si Pedro, papatayin si Pedro, mahigpit ang pangangailangan. Anong ginawa ng mga mananampalataya? Isa lang ba ang nanalangin para kay Pedro? Hindi. Sabi sa verse 5, amen, taimtim na nanalangin ang iglesia para sa kanya. Yung iglesia po dyan na salita, sa English, yan po ay church. Amen? Sabi nga po sa English, basahin natin. But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. Amen? Yung church na sinasabi dyan ay yung mga mananampalataya. Sino pong mananampalataya ngayong gabi? Amen. Ang church daw, ang buong church ay nanalangin para kay Pedro. So, hindi lang isa, kundi higit sa isa, marami, sama-sama, they prayed together. Amen. At narito pa po ang ilan sa mga halimbawa, amen, sa Bible na sama-sama silang nanalangin. Yung pinangaral ko po last Sunday, sino pong narito last Sunday? Amen. Si Haring Jehoshaphat, pamilyar po kayo. Nilusog ng maraming kalaban. Hindi nila kaya. Mas malakas ang puwersa ng kalaban. Matatalo sila. Mahigpit ang pangangailangan. Anong ginawa ni Haring Jehoshaphat? 2 Chronicles chapter 20, verses 3 to 4. Natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon. At nag-utos siya na mag-ayuno ang lahat. Yun yung keyword doon. Ang lahat ng taga-Huda. Kaya nagtipon ang mga tao mula sa lahat ng bayan ng Huda upang humingi ng tulong sa Panginoon. So, hindi lang po si Haring Jehoshaphat ang mag-isang nanalangin, sinama niya ang kanyang mga kababayan, sinama niya ang kanyang pamilya. Ang sabi, nagtipon ng mga tao mula sa lahat ng bayan ng Huda. So, hindi lang po isa, kundi higit sa isa, marami sama-sama. They prayed and fasted together. Kasi may sinabi sa verse 3, amen, nag-utos siya na mag-ayuno ang lahat. Fasting. Amen? Si Ezra, babalik sila sa Israel para itayo muli ang templo sa Jerusalem. At ang dami nilang daladala ng mga kayamanan tulad ng pilak at ginto. Kaya natatakot sila na baka sa kanilang paglalakbay ay ambushin sila ng mga kalaban at mapatay at makuha ang lahat ng kayamanan nila. Anong ginawa ni Ezra? Ezra chapter 8 verses 21 at 23, doon sa tabi ng ilog Ahava,
ikalawa, sinabi ko sa grupo na mag-ayuno kami at magpakumbaba ng mga sarili namin sa presensya ng aming Diyos para hilingin sa Kanya na ingatan kami sa paglalakbay, pati ang aming mga anak at mga ari-arian. Kaya nag-ayuno at nanalangin kami sa aming Diyos na ingatan niya kami. So ano pong makikita ulit natin dito? Hindi lang isa, kundi higit sa isa, marami, sama-sama, they prayed and fasted together. Amen. Sa book of Jonah, inutusan ng Diyos si Jonah na pumunta sa lugar na ang tawag ay Ninive para sabihan sila na magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil kung hindi, mamamatay silang lahat. Anong ginawa ng hari sa Ninive pagkarinig niya ng pangangaral ni Jonah? Jonah chapter 3, verses 5 to 7. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba, ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balabal, nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Ninive na nagsasabi, ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino magkakain at iinom kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Ano ulit ang pinapakita dito mga kapatid? May mahigpit na pangangailangan. Kung di sila magsisisi, kung di nila pakikinggan ang pangaral ng salita ng Diyos, pupuksain silang lahat ng Diyos. Amen. Kaya anong ginawa nila? Hindi lang isang nanalangin, higit sa isa, marami at sama-sama sila. They prayed and fasted together. Meron pa si Esther. Nanganganib silang mga Hudyo dahil may isang tao na gustong ubusin at patayin ang lahi nila. Anong ginawa ni Esther? Esther chapter 4, verses 15 at 16. Ito naman ang ipinasabi ni Esther kay Mordecai. Humayong ka, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na nandito sa Susa at mag-ayuno kayo para sa akin. Huwag kayong kumain o uminom sa loob ng 3 araw. Ako at ang mga alipin kong babae ay mag-aayuno rin. At pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit nalabag sa batas. At kung papatayin man ako, handa akong mamatay. So makikita ulit natin dito mga kapatid, hindi lang isang nanalangin, kundi higit sa isa, sama-sama at marami. They prayed and fasted together. Amen. Ngayong gabi mga kapatid, anong gusto kong makita ng bawat isa? Amen. Nang sila ay humarap sa matitinding problema, sina Haring Jehoshaphat, Ezra, Esther, ang ginawa nila ay nagpatawag ng corporate prayer and fasting. Sama-samang panalangin at pag-aayuno. Sakto, bukas ay meron tayong prayer and fasting. May matindi o mahigpit ka bang pangangailangan? May hinihiling ka ba sa Panginoon na gustong-gusto mong makuha? Pumunta ka bukas. Sama-sama tayong manalangin sa Panginoon at mag-ayuno. Pastor, hindi ako makakapunta. Bakit? Wala naman akong matinding pangangailangan. Okay, sige, ikaw ang nagsabi. Amen. Pero pastor, amen, pwede mo bang ipag-pray? O isama sa prayer yung ano, oo, sabi mo, wala kang pangangailangan. Ako, pastor, wala. Yung kamag-anak ko ang meron. O, kamag-anak mo siya, hindi ko siya kamag-anak. Amen. Alam niyo mga kapatid, pakinggan mo ito. Hindi bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, hindi magandang pag-uugali yung si pastor na ang bahala o sila na ang bahalang manalangin para sa akin. Amen? Gusto natin yung pinapanalangin tayo. Amen po ba? Amen. Pero ayaw natin yung tayo ang nananalangin sa sarili natin at para sa iba. Wag po amen. Ouch na lang po. Ouch. Diba? Pastor, pag-pray mo. Pastor, pag-pray mo. Sige, pastor, pag-pray niyo ako. Pero pag yung ikaw naman na para sa... Alam niyo mga kapatid, yung ganong pag-uugali ay makasarili. Amen? Naiintindihan ko kasi marami sa inyo ay galing sa malaking simbahan. Amen?
Naalala ko, nagkwentuhan kami ni Kelsey, meron pala doon, yung meron kang sobre na iaabot, di ko alam kung kanino, kay Father ata, yung sobre na yon ay may laman na sulat o prayer request, tapos may kasamang pera, bayad. Tapos, para bang sinasabi doon, kayo na pong manalangin para sa amin, o kayo na pong manalangin para sa namatay naming mahal sa buhay. Amen. Alam mo, sabi, ang gandang business nun. Kung lahat kayo, di ba, magpapadala sa akin ng prayer request, tapos may bayad. Salamat, pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Sino masaya na, oh nga no, amen, Lord, thank you. Inabot mo ako. Andito na ako ngayon sa tamang church. Amen. Amen. Mga kapatid, listen, ang tinuturo sa atin ng mga nabanggit na pangyayari sa Bible ay you should involve yourself in prayer or incorporate prayer. Amen. Hindi lang kami. Amen. Manalangin ka rin. Makibahagi ka sa prayer and fasting. Amen. Tignan niyo po ulit ang sinabi ni Esther. Amen. Nasa ba yung sinabi ni Esther? Pakiano po ng konti. Amen. Manalangin at mag-ayuno kayo. Saan ba yun? Manalangin at mag-ayuno kayo para sa akin. So ito tayo. Pag-pray nyo naman ako, may matindi akong pangangailangan. May mahigpit akong pangangailangan. Amen? Ang sabi nga, ipanalangin nyo ako. Pero mga kapatid, hindi lang siya nag-utos na ipanalangin siya, kundi siya mismo ay nanalangin at nag-ayuno din para sa pangangailangan niya at ng buong Israel. Yun po sabi niya, ako at ang mga alipin kong babae ay mag-aayuno rin. Sabi niya, ipanalangin niyo ako. Pero sabi ni Esther, pero ako rin, mananalangin at mag-aayuno. Sinali niya ang sarili niya. So mga kapatid, amen, sabihin mo sa amin ang pangangailangan mo na gusto mong ipanalangin namin para sa iyo, mananalangin kami para sa iyo. Subalit katulad ng ginawa ni Esther, mas mabuti kung isasali mo rin ang iyong sarili sa panalangin at pag-ayuno. Di ba mga kapatid, magandang attitude itong si Esther? Di ba? Para bang sinasabi ni Esther, pangangailangan ko ito eh. Dapat ako ang unang manalangin para dito. Amen po ba? Pero ang maganda doon mga kapatid, hindi lang ikaw mag-isang nananalangin sa hinihiling mo, kundi may kasama ka, may katulong ka, may kakampi ka sa pinapanalangin mo sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Bible, mas pinapakinggan ang panalangin na pinananalangin ng dalawa. Matthew chapter 18 verses 19 hanggang 20, sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking Ama na nasa langit, sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Pinaparating po ng talatang ito na kapag may nananalangin ng sama-sama sa isang lugar o nananalangin ng higit sa isang lugar, ay kasama nila ang Panginoon. At dahil kasama nila ang Panginoon, mas nakikinig o mas naririnig ng Panginoon ang panalangin nila. Kasi magkasama. Kasi magkalapit. Amen po ba? Sabi, pag dalawa, tatlo nagkatipon sa pangalan ng Panginoon, makakasama nila ang Panginoon, sasali ang Panginoon. Ipagpalagay po natin ang ganitong ilustrasyon. Sa mga narito po ng maaga kapag midweek service, naririnig niyo po yung panalangin ng mga nananalangin. Tama po ba sa mga maaga? At naririnig niyo yung panalangin kasi nandito kayo. Amen po ba? Kasama na namin kayo ng 5:30 p.m. At dahil naririnig niyo yung panalangin, malalaman niyo ang pangangailangan. Malalaman niyo ang hinihingi. At kapag nalaman mo ang pangangailangan na kaya mong ibigay at nahipo ka, amen, yung para bang, di ba, nahipo ka, magbibigay ka. Yun palang pangangailangan. Yun palang kailangan ng church. Sakto, meron akong mga basahan sa bahay. Dalhin ko nga para ibigay ko sa church. Amen po ba? Halimbawa, nanalangin si Brother Joseph, Panginoon, kailangan po namin ng basahan, ikaw ang mag-provide. Amen. Narinig mo ngayon, kasi nandito ka ng prayer, di ba? Kasama ka na namin. Kailangan pala ng church ng basahan. Sa susunod na service ka, makapagdala ka. Halimbawa lang po yun, amen. Ang punto ko dito, dahil kasama ka sa oras ng pananalangin, maririnig mo ang panalangin. Dahil narinig mo ang panalangin, malalaman mo ang pangangailangan. At kapag kaya mo tugunan ang pangangailangan, tutugon ka. Alam niyo mga kapatid, ganoon din ang Panginoon.
Dahil nanalangin tayo ng sama-sama, sasali o sasama ang Panginoon sa kalagitnaan natin, at dahil kasama natin ang Panginoon, mas maririnig niya ang panalangin natin. At kapag narinig niya ang panalangin natin, malalaman niya ang pangangailangan natin, at kapag nalaman ng Panginoon ang pangangailangan natin, makakatugon ng Panginoon. Kasi kayang tugunan at ibigay ng Panginoon ang pangangailangan mo, gaano man niyang kaliit o kalaki. Amin po ba? Amen. Ang sabi sa binasa natin, anumang bagay, lalo na kung yan ay talagang kailangan mo, lalo na kung yan ay kalooban ng Panginoon, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kumbaga, mas malapit o abot kamay na natin ang pabor at kasagutan sa panalangin natin kapag kasama natin ang Panginoon. Kasama mo na, di ba? Mas abot mo, amen, yung kasagutan sa iyong panalangin. At ang sabi pa sa binasa natin, kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo na ipanalangin ng anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking amang nasa langit. Ang sinabi mga kapatid, kung magkasundo ang dalawa, ipagkakaloob ng Diyos. Paano pa pala kung higit sa dalawa ang nagkakasundo sa panalangin? Di mas lalong ipagkakaloob ng Diyos ang pinapanalangin nila. Amen? Kaya mga kapatid, mas malaki ang posibilidad na sagutin ng Diyos ang panalangin na pinagkasunduan ng marami kaysa sa panalangin na nag-iisa lang. Amen. Yun po yung punto ng first point. 2 Chronicles chapter 7 verses 14 hanggang 15. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit, at patatawarin ang kanilang kasalanan, at pagpapalain ko ulit ang kanilang lupain, papansinin ko sila, at pakikinggan ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito. Pansinin niyo mga kapatid ang ginamit na mga salita, o panghalip panao, na tumutukoy sa kausap nila, sila, kanila. Amen? Yan po ay mga panghalip na tumutukoy sa marami, hindi iisa. Kasi ang panghalip na ginagamit kapag ang tinutukoy ay isa lang, siya, niya, kanya. Tama po ba? Kaya ang sinasabi dito ng Panginoon, kapag sila tumutukoy sa marami, ay sama-samang lumapit sa akin. Ano sabi? Papansinin ko sila. Sila. Hindi sinabing papansinin ko siya. Papansinin ko sila. Marami. Hindi lang isa. At pakikinggan ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito. Amen? Ang tinutukoy po dyan na lugar ay ang templo, at ang larawan po ng templo sa panahon natin ngayon ay ang church. Kaya ganito yan mga kapatid, kapag sila ay sama-samang lumapit sa akin dito sa church, papansinin ko sila at pakikinggan ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito. Kaya in-encourage ko po ang bawat isa, mga kapatid sa ating Panginoon, brethren, brothers and sisters in Christ, tomorrow, let's pray and fast together here in church. Dahil kalooban din ng Panginoon na hindi lang tayo nananalangin ng mag-isa o manalangin ng mag-isa. Pinakita ko sa inyo ang maraming mga tagpo sa Bible that they prayed and fast together. Magkaisang puso, magkaisang espiritu, magkaisang tinig tayo na lumapit sa Panginoon sa panalangin. Amen? Hallelujah. Praying together. Pangalawa, pag-usapan natin, prayers features. Prayers features. Kapag sinabi kong features, yung anyo o ayos. Amen? Tama po na manalangin tayo ng sama-sama. Amen? I will say it again. Tama po na manalangin tayo ng sama-sama. Amen. That's our church. That's our fellowship. Amen? Hallelujah. Ipinanganak po ang ating church dahil po sa corporate prayer. Pero, hindi po nagtatapos doon sa sama-sama tayong nananalangin lang. Amen? Mga kapatid, dapat may ayos at may laman ang ating panalangin. Sabi ko, dapat may ayos, may laman ang ating panalangin. Nang sa ganon, ay mas lalong sagutin ng Diyos ang ating panalangin. May sinabi po sa Matthew chapter 7. Amen? Pamilyar na talata po ito sa marami sa inyo. Amen? Verses 7 to 8, humingi kayo, at kayo ay bibigyan.
Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Amen. At ang humahanap ay nakakatagpo. Praise God. At ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Hallelujah. May tatlong features ang panalangin at mahalaga ang bawat isa na ito. Humingi, humanap, tumuktok. Kayo nga, humingi, humanap, tumuktok. Kayo naman. Humingi, humanap, tumuktok. Ask, seek, knock. Unahin natin yung humingi, ask. Asking is verbal. Christians are to use their mouths and petition God for their needs and desires. Mga kapatid, pakinggan mo ito. Kapag ikaw ay humihingi, ikaw ay nagsasalita. Ginagamit mo yung bibig. Tama po ba? Ganon din po sa panalangin. Tayo ay humihingi sa Panginoon, kaya dapat tayo ay nagsasalita. Binubuka ang ating bibig, may boses na naririnig. Sa mga kabataan na narito, mga kapatid, amen. Sa mga kabataan na narito, humingi ka na ba sa magulang mo na ang ginamit mo ay mata at kilay? Sino sa inyo ganun humingi? Tama ba, mga magulang? Ikaw naman ang magulang kapag ganun humingi anak mo. Ano ba yun? Hindi ko mag-gets. Magsalita ka! Pipi. Amen. Mga kapatid, ganun din sa pananalangin. Magsalita ka. Hindi yung nakapikit ka lang. Okay, I understand. Amen. Galing kasi ulit sa religion, sa malaking simbahan, na nakaganon lang. Tama po ba? Alam niyo mga kapatid, believe me, kapag nakapikit ka lang at hindi nagsasalita, maniwala ka, makakatulog ka. Yes. Amen. Hallelujah. At kapag nakatulog ka, sa halip ng panalangin mong mangyari, baka yung panaginip mong mangyari. Amen? Biro lang. Isa pa tungkol sa paghingi, magsasalita ka. Amen? May boses. Tama ba? Ganun ba ang church ng Pater Saus Pateros? Amen. Hindi yun. Diba? Ano ba yun? Tama ba? May narinig kayo, pag nananalangin sa dito, may boses na lumalabas sa bibig nila. Tama po ba? Ikalawa, doon sa asking. Asking involves specifics. Amen? Asking involves specific. Yes, nandito ka nga sa prayer and fasting, kasama ka nga namin, ang lakas nga ng boses mo, pero ang lumalabas naman sa bibig mo ay puro hallelujah, praise God, salamat. Hallelujah, praise God, salamat. Alam mo, ang ginagawa mo kapag puro ganun lang sinasabi mo, listen, ang ginagawa mo ay nag-iingay ka lang, hindi ka nananalangin. Ang sabi ko, ang ginagawa mo ay nag-iingay ka lang, hindi ka nananalangin. Amen. Mga kapatid, sa panalangin, maging specific ka. I will say it again, maging specific ka. Anong problema? Anong kailangan mo? Anong hinihingi mo? Magsabi ka specifically. Amen. Amen? Pero ba sa inyo humingi sa tatay nyo, Pa! Hallelujah! Ma! Praise God! Ma! Ha? Diba? Salamat, Ma! Tama po ba? Diba? Alam niya pag humingi kayo. Tama po ba, Pa? May babayaran kami sa school, 1,000 pesos. Graduation fee. Specific! Pa, may babayaran sa school, magkano? Hindi ko alam pa. Diba? Diba? Kayo nga nagugulat. Ano ba? Diba? Magkano ba talaga? Mga kapatid, amen, ganun din sa Bible. Mark 10:51, tinanong siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakita. Mga kapatid, kahit obvious na kung anong kailangan ng bulag, nagsalita pa rin siya. Naging specific pa rin siya. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi sinabi
sinabi ng bulag, Panginoon, gusto ko pong makalakad. Bulag ako eh. Amen? Alam ng Panginoon, kita ng Panginoon, bulag ito. Pero tinanong pa rin siya ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Gusto niyang malaman, sige nga, tignan ko, ano ba talagang kailangan nito? Baka mamaya kahit bulag ito, pero ayaw niya palang makakita. Amen po ba? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakita. Amen. Naging specific yung bulag. Mga kapatid, yun din ang tamang gawin natin sa panalangin. Anong kailangan mo? Maging specific ka. Kailangan mo ng pera. Magkano? Specific. Kailangan mo ng trabaho. Anong klaseng trabaho? Specific. Kailangan mo ng malilipatan ng bahay. Saan banda? Specific. Kailangan mo ng kagalingan. Saan parte ng katawan? Specific. Amen po ba? Pansin niyo pag sa prayer request natin, kagalingan sa bukong-bukong, kagalingan sa sakit ng ulo, sa kamay. Amen po ba? Kailangan mo ng asawa? Dapat lang. No, sa mga singles na narito. Kailangan mo ng asawa. Amen. Anong katangian? Tall, dark, and handsome. Yan na naman tayo sa tall, dark, and wala nga dito, dark lang. Amen. Kailangan mo ng asawa. Amen. Hallelujah. Be specific. Pero maganda mga kapatid, mas mabuti. Amen. Kung siya ay mananampalataya din na katulad mo. Amen. Mga kapatid, ngayong gabi, napakaganda ng paksa na ito. Bakit, Pastor? Sapagkat ang Panginoon pa mismo nagtutulak sa atin, humingi tayo sa Kanya. Para bang sinasabi ng Panginoon, what's your need? Don't be shy, huwag kang mahiya. Mga kapatid, huwag tayong mahiyang humingi sa Panginoon. Amen? Dahil ang Bible ay tinuturuan tayong humingi. Tingnan nyo, mag-ano ko ng mga verse, Mark 11:24, kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap na ninyo. John 14:13, at ano man ang hilingin nyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. John 15:16, hindi kayo pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, ano man ang hingin ninyo, ask sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. James 1:5, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ang Diyos ay hindi madamot. Amen. Kaya sabi ng Bible, humingi ka. Ask. Amen? Mga kapatid, pakinggan nyo ito, pakinggan nyo ito, mahalaga ito. Amen? Hindi ka magkakaroon kung hindi ka humihingi. Nakuha mo? Hindi ka magkakaroon, amen, kung hindi ka humihingi. Hindi ka magkakaroon kung tinatamad kang manalangin. Ang binibigyan ng Panginoon ay yung humihingi sa Kanya. Sabi ng Panginoon, ask first. Ask. Humingi. Bago ibigay. Nauna yung humingi, bago ibigay ng Panginoon. Tama po ba? Yun yung pattern. Yun ang maaaring dahilan, mga kapatid, kung bakit hanggang ngayon ay hindi ka tumatanggap. Bakit? Dahil hindi ka humihingi. James 4:2, may mga ninanais kayo pero hindi ninyo makamtan. Hindi nyo nakakamtaan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Very specific ang Bible. Direct to the point. Amen? Ang Diyos ay hindi magbibigay hanggat hindi tayo humihingi. Kaya basagin mo ngayon sa iyong isipan ang maling pananaw na kung gusto ng Diyos mangyari, mangyayari. May mga ganun kaisipan tayo, di ba? Kung gusto ng Diyos mangyari, di mangyayari. Kung gusto ng Diyos ibigay, edi ibibigay niya. Mga kapatid, maling pananaw. Sabi ko, maling pananaw. Amen. Dahil ang sinasabi ng Bible ay kailangan nating humingi. Amen. We need to ask God. Amen. If we do not ask, God will not give. If we do not ask, we won't receive. Amen. Kung hindi ka hingi, hindi
gabi, kailan ka pa mananalangin at hihingi sa Diyos? John 16, 23, 24. Sa araw na yon, hindi nyo na kailangan humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo totoo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan na ibibigay niya sa inyo, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at makakatanggap kayo. Para malubos ang inyong kagalakan. Humingi kayo at makakatanggap kayo. Pero hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi. Amen po ba? Amen. Malinaw po ba ang Bible? Alam niyo mga kapatid, totoo itong mga talata na ito. Nag-uusap kami ng aking may bahay ni Rolin. Amen. Panalangin specifically. Alam niyo, noon, totoo mga kapatid, kaya ginagawa ko, totoo nga. Lord, totoo ito. Praise God. Mga kapatid, gusto ko pong encourage ang bawat isa. Noon, nananalangin kami ni Rolin. Ang attendance natin ay 20. Panginoon, gusto namin umabot naman kami ng 25. Alam nyo, makalipas sa ilang buwan, naging 25 ang average ng ating attendance. Nung nag-25 na tayo, Panginoon, gusto ko namang mag-30 kami. Alam niyo mga kapatid, tumungtong nga tayo ng 30. Amen. At nung nag-30 na tayo, mga kapatid, sabi ko, Panginoon, gawin mo naman 35 ang average ng attendance yung dumadalo. Alam niyo mga kapatid, sinagot ulit ng Panginoon, nag-35 nga tayo, at alam niyo mga kapatid, hallelujah, halos nagpo-40 ang ating attendance katulad ngayong gabi. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag humingi ka sa Panginoon, sumasagot ang Panginoon! Totoo, sabi ko, grabe. Specific talaga, Lord. Gusto ko ganito. Gusto ko ganito. 40. Hallelujah. Alam niyo, panalangin ko naman ngayon, Lord, mag-40 pataas naman kami. Pero yun yung mga kapatid, nandun na tayo sa 40 pataas. Nagsimula na kami, Lord, 25. Alam niyo, yung mga nauna dito, alam niyo kung ilan ang attendance natin noon. Pero tignan niyo ngayon, nagpapantay ang attendance natin Sunday and midweek service. Amen. Bakit? Dahil nananalangin, humihingi tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, may malaking kinalaman ang panalangin. Bukas, amen, actually, nagpa-print na ako ng mga dapat nating ipanalangin. Let's be specific. At kung may kailangan ka sa Panginoon, be specific. Ask specifically. Meron ko sa bandang dulo, personal prayer request. Hindi ko po alam eksakto kung ano ang inyong mga talagang pangangailangan. Pero ngayong gabi, pwede kang humingi sa Panginoon specifically. Ikalawa, seek. Humanap. Amen. Seek is a setting of priorities and a focusing of the heart. Tama po na humingi tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya lang ang problema ito. Pero yun, hindi nagtagpo sa ask. Sabi pa ng Panginoon, seek. Amen? Ang problema kasi mga kapatid, nananalangin na lang tayo sa Panginoon dahil may kailangan tayo at para lang humingi na lang ng humingi. At pagtapos humingi, isasantabi na natin ang Panginoon. Tama po ba? Alam niyo mga kapatid, hindi po ganun. Itong seek na pangalawa na sinasabi dito ay tungkol sa priorities and relationship. Priorities and relationship. Pag una sa Panginoon, may oras ka sa Panginoon, may oras na makipag-usap ka sa Panginoon, talagang hinahanap mo ang Panginoon. Seek. Amen. Amen? Alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo ito, ayaw ng Diyos na tratuhin natin siya na parang genie. Alam niyo po yung genie? Yung napapanood ninyo sa pelikula, kikis-kisin ng bote, lalabas ang genie, magtatanong ng genie, ano, 3 kahilingan mo? Tapos pag naibigay na yung 3 kahilingan mo, mawawala na yung genie. Hindi na ulit kayo magkakilala, hindi na ulit kayo magkikita, hanggang sa magkaroon ka na lang ulit ng problema at pangangailangan. Amen? Mga kapatid, hindi po ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. God wants a personal relationship with us through prayer. God wants a personal relationship with us through prayer. Dahil ang prayer ay pagkikipag-usap sa Panginoon. Kaya tayo araw-araw may pananalangin sa church, kagaya ng narinig nyo kanina sa announcement, hindi lang para humingi, kundi para araw-araw tayong makipag-usap sa Panginoon. That's a relationship. At yun
ang gusto ng Panginoon. Amen po ba? Kaya paminsan baka nagtataka ka, bakit kaya parang hindi sumasagot ang Panginoon sa panalangin ko? Mga kapatid, baka kasi once in a blue moon ka na lang manalangin sa Kanya. Tapos nung nanalangin ka pa, grabe agad ang demand mo. Talagang hingi kong hingi. Lord, I want to be a millionaire right now. Parang ganito po yan mga kapatid, sa mag-asawa. Sino pong may asawa ngayong gabi? Pinagpala ang may asawa. Amen? Lalo na kung talagang ang Panginoon ang nasa sentro ng iyong pag-aasawa. Amen? Halimbawa, ikaw na asawang lalaki, hindi mo pinapansin ang iyong asawang babae. Sino po dito hindi namamansin sa kanya? Biro lang po. Amen? Wala kang oras sa kanya. Wala siya sa'yo. Tapos isang araw, ikaw na asawang lalaki, yung para bang bigla ka naging romantic, bigla mo siyang kinausap, kaya lang ikaw naman ngayon ang hindi pinapansin. Tapos mapapatanong ka, anong problema nitong babae na to? Bakit hindi niya ako pinapansin? Pero ang totoo nun, ikaw talaga ang unang hindi namamansin. Kaya nung kinausap mo na siya, di ba yung mga babae minsan, touch me nga! Alam niyo mga kapatid, di ba mag-asawa relationship? Totoo din yun sa panalangin. Bakit hindi ako pinapansin ng Panginoon? Bakit hindi ako sinasagot ng Panginoon? Ang sagot ay dahil ikaw ang unang hindi pumapansin sa Panginoon. Kapag lalapit ka sa Kanya, purong gusto mo lang hingi. Wala kang oras sa Panginoon, masyado kang abala. Mga kapatid, ngayong gabi, hindi lang gusto ng Diyos na ibigay ang iyong hinihingi. Yes, kaya niyang ibigay ang iyong hinihingi. Amen po ba? Amen. Pero ngayong gabi, gusto rin ng Diyos na unahin mo siya. Gusto rin ng Diyos na hanapin mo siya. Gusto rin ng Diyos na makipag-usap ka sa Kanya. Seek. Amen? Yun ang gagawin natin bukas. Prayer and fasting. Fasting is making room for God. Isasantabi mo ang iyong mga lakad para makipag-usap lang sa Panginoon. Diba? Prayer and fasting. Panginoon, sa araw na ito, ikaw ang totoong kailangan ko, sa'yo lang ako sa araw na ito. Yun yun, prayer and fasting. Fasting is making room for God. Ikaw ang una, bago ang pangangailangan ko. Kailangan kong makarinig galing sa'yo. Yun ang tamang seek. Yun ang tamang paghanap. Amen? Mga kapatid, ang hahanapin natin ay ang Diyos. Amen? Matthew chapter 7 verse 7. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap ninyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Mga kapatid, ang sinabi dito, ang hahanapin ay ang Diyos. Bakit, Pastor? Dahil nasa Kanya ang lahat ng hinahanap natin. Ang hinahanap mong kagalingan, nasa Diyos. Ang hinahanap mong pag-asa, nasa Diyos. Ang hinahanap mong kapayapaan, nasa Diyos. Ang hinahanap mong kagalingan, nasa Diyos. Ang hinahanap mong provision, nasa Diyos. Amen? Ang hinahanap mong solusyon sa iyong problema, nasa Diyos. At ang hinahanap mong kulang sa iyong buhay, ay ang Diyos. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, amen? Hallelujah! God is all we need because God has everything we need. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang Diyos ang dapat hanapin. Amen. Lalo na mga kapatid, hanapin mo ang karunungan ng Diyos. Kanina nag-testimony Sister Marian, ang pangunahing kailangan niyo doon ay wisdom and discernment. May mga kapatid ngayong gabi, may mga bagay na hindi natin alam pero alam ng Diyos. May mga bagay na hindi mo kayang gawin pero magagawa ng Diyos. Kaya hanapin mo ang Diyos. Ang sabi ko, hanapin mo ang Diyos. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, ngayong gabi, hallelujah, dapat ang ating panalangin, alam niyo yung panalangin mga kapatid, yung hindi lang ibigay ng Diyos yung ating mga pangailangan, kundi ang tamang panalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan
ng direksyon, ng strategy para maayos ang problema na ito. Di ba, may mga bagay kasi gusto natin agad, Lord, ikaw na bahala mag-ayos sa lahat ng problema ko. Hindi, paminsan mga kapatid, hahayaan ka ng Panginoon. Pero ang pangako niya, bibigyan ka niya ng karunungan. Humingi ka lang sa kanya ng karunungan. Amen. Ask, seek. Amen. Pangatlo mga kapatid, knock, tumuktok. Amen. Ano naman itong knock? Knock, knock. Hindi yun. Knocking involves battling. Amen. Ang hirap pag naghahabol sa oras. Knocking involves battling. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, mahalagang tandaan, mabuti ang kalooban ng Diyos para sa atin. Mabuti ang plano ng Diyos para sa atin. Naniniwala ka ba? Pero ito ang katotohanan. Katulad ng aking ipinangaral noong last Sunday, ang maging Kristiyano ay buhay na panglabanan. Dahil sa ating pagiging mananampalataya, makakaranas tayo ng mga opposition, pagkontra, pagsalungat. Oo, mabuti ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Oo, mabuti ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero, hindi papayag ang kaaway na mangyari ang kalooban at plano ng Diyos sa buhay mo. Tandaan mo yun, hindi basta-basta papayag ang kaaway, ang diablo, si Satanas, na mangyari ang kalooban at plano ng Diyos sa buhay mo. Narinig mo ba? 1 Corinthians 16:9, sapagkat sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan at marami ang mga kaaway. Pansinin po ninyo, ang ginamit ay pintuan. Diba, knock? Pag ikay tumutok-tok, kumakatok, madalas yan ay pintuan. Pero dyan sa ating binasa, hindi yan literal na pintuan. Yan po ay figure of speech. Amen? Ano po yung tinutukoy dyan na pintuan? Yan po ay pwedeng pintuan ng pagbabala. Yan po ay pwedeng pintuan ng magagandang pagkakataon. Great opportunities. Yan po ay pwedeng pintuan ng revival. Yan po ay pwedeng pintuan ng breakthrough. Yan po ay pwedeng pintuan ng pagbubunga. Yan po ay pwedeng pintuan ng pagliligtas. Yan po ay pwedeng pintuan ng mga himala. Kaya lang, sabi sa ating binasa, ay marami ang mga kaaway. Amen? Ibig sabihin, may pintuan, pero may nakaharang, may hadlang, may kalaban. So, anong gagawin po natin? Amen? Prayer. Amen? Ang pananalangin ay pakikipaglaban. Ang pananalangin ay pakikipagdigma. Hallelujah! Yung pinangaral ko po last midweek service, Dominion, Matthew 16:19, ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa, tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa, ay kakalagan sa langit. Alam niyo mga kapatid, yung talata na ito, ay nangungusap sa panalangin. Yes! This verse speaks about prayer. Prayer po talagang tinutukoy dyan. Ano mang ipanalangin natin ay pagbawal dito sa lupa ay hindi mangyayari. Ano mang ipanalangin natin na ipahintulot dito sa lupa ay mangyayari. Dahil ibinibigay sa atin ang susi ay tumutukoy ulit sa ano? Kapangyarihan, otoridad, kapamahalaan. I will give you the keys. Amen? It speaks about dominion. Una, yung talian. Kapag sinabing talian o tinalian, hindi makakagalaw. Tama po ba? Mga kapatid, sa panalangin, yun ang gawin mo sa diablo. Talian siya. Amen? Pwede yun dahil may dominion tayo galing sa Panginoon. Huwag kang pumayag na hindi mo maranasan ang mga pagpapala ng Panginoon. Huwag kang pumayag na hindi mo maranasan ang mga himala ng Panginoon. Huwag kang pumayag na hindi mo maranasan ang pagkilos ng Panginoon. Huwag kang pumayag na kinakawawa ka ng diablo. Pwede mo siyang utusan, pwede mo siyang talian dahil may dominion ka. Ibinibigay sa atin ng Panginoon ng susi, power, authority, dominion. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, kapag nananalangin ka, pwede mo sabihin sa panalangin, diablo? Yes, totoo to. Diablo, wala kang karapatan sa pamilya ko. Oh, naipanalangin mo na ba yun? Hindi pa. Pwede yun. Diablo, wala kang karapatan sa pananalapi namin. Diablo, wala kang karapatan sa trabaho ko. Wala kang karapatan sa kalusugan ko. Wala kang karapatan sa church na ito. At wala kang karapatan sa buhay ko. That's dominion, tatalian, nang hindi siya magagalaw. Our job is to overcome the opposition at sisimulan natin yon sa panalangin. Amen. Ikalawa, yung kalagan. Kapag sinabing kalagan, pinakawalan, release. Ang tanong ngayong gabi, anong mga bagay na dapat ma-release sa iyong buhay? Blessing? Yes.
Money? Yes. Promotion? Why not? Revelation? Yes. Pagbabagong buhay? Praise God. Pagbubunga, himala, yung mga bagay na yun dapat marilis pakawalan sa iyong buhay. Amen? Numbers chapter 20 verses 7 to 8. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, kunin mo ang tungkod at ipunin mo ang kapulungan. Ikaw at ang kapatid mong si Aaron at magsalita kayo sa bato. Pero yun yung mga kapatid, pinagsasalita sila sa bato sa harapan nila upang magbigay ito ng kanyang tubig. Ang tinutukoy dyan mga kapatid, we have the right to speak spiritual power into the natural world because of the dominion given by our Lord Jesus. Kaya bukas mga kapatid, magsalita ka. Magsalita tayo. Panginoon, magbukas ka ng mga pintuan ng trabaho. Panginoon, magbukas ka ng mga pintuan ng mga tao ay bumili sa aming tindahan. Knock. Panginoon, buksan mo. Amen? Panginoon, magbukas ka ng mga pintuan ng promotion. Panginoon, magbukas ka ng mga pintuan sa pagliligtas ng mga pamilya. Panginoon, bigyan mo kami ng pabor. Talian, kalagad, nangyayari lahat sa panalangin. That's why I preach this tonight. Amen po ba? Makapangyarihan ang panalangin, mga kapatid. Hanggang ngayon, naniniwala ko sa statement na ito. A prayerful church is a powerful church. And a prayerful Christian is a powerful Christian. Kaya kung hindi ka nananalangin, you are powerless. Paano mo tatalunin ang mga oposisyon? Paano mo tatalunin ang kaaway? Paano masusolusyonan yung mga matitinding pahigpit na problema? If you do not pray. If you do not pray. Ask, seek, knock. Amen? Sabi dito ni Jim Simbala, the devil is not terribly frightened of our human efforts and credentials. But he knows his kingdom will be damaged when we begin to lift up our hearts to God. Alam niyo mga kapatid, ang Diablo, hindi natatakot sa iyong talino. Hindi natatakot sa iyong mga accomplishment. Hindi siya nasisindak sa iyong mga trophy, sa iyong medal, sa iyong mga accomplishment, sa kaya mong gawin. Pero ang Diablo ay natatakot kapag ika'y nagsisimula ng manalangin. Kasi alam ng Diablo, ng kaaway, ang nagagawa ng panalangin, lalo na ng sama-samang pananalangin. Amen? Kaya ngayong gabi, hallelujah, tapusin na natin when God answers. Kapag sumagot ang Diyos, amen, balikan natin sina Pedro at ang church. Hinulat, kinulong si Pedro, nanalangin ang taimtim ang buong church, ask, seek, and knock. Salamat sa Panginoon, sumagot ang Panginoon sa kanilang panalangin. Basahin natin ulit, verses 7 to 10 ng Acts chapter 12. Walang ano-ano'y biglang nagliwanag sa loob ng bilangguan at nagpakita ang isang anghel ng Panginoon. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro para magising at sinabi, dali, bumangon ka! At natanggal ang mga kadena sa kanyang mga kamay. Sinabi ng anghel, magdamit ka at magsandalyas. At ginawa nga iyon ni Pedro. Sinabi pa ng anghel sa kanya, magbalabal ka at sumunod sa akin. At sumunod nga siya sa anghel palabas sa bilangguan. Hindi alam ni Pedro kung totoong nangyayari. Ang akala niya, nananaginip lang siya. Dinaanan lang nila ang una at ang pangalawang grupo ng mga gwardiya. Pagdating nila sa pintuang bakal na patungo sa loob ng lungsod, kusa itong bumukas. Grabe oh. At lumabas sila agad. Paglampas nila sa isang kalye, bigla na lang siyang iniwan ng anghel. Mga kapatid, ngayong gabi, hallelujah, kapag kumilos ang Panginoon, kapag sumagot ang Panginoon, kapag tumugon ang Panginoon, talagang mamamangha ka na lang. Mapapawaw ka na lang. Mapapaluha ka na lang sa tuwa. Tama ba? Sino po sa inyo yung may sinagot ang Panginoon na panalangin yung talagang, di ba, yung parang grabe ang Panginoon? Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, itong verse na ito, alam niyo pinapakita nito, kapag sumagot ang Panginoon, kahit sino, kahit ano, pwede niyang gamitin para tugunan ang pangangailangan mo. Amen. Pero yun mga kapatid, sa tagpong ito, anghel ang ginamit ng Panginoon. So, anong ibig sabihin nito, Pastor? Kapag ang church sama-samang nananalangin, makakakita tayo ng mga anghel. Makakakita at makakaranas tayo ng mga himala.
Pero mo, kayang utusan ng Diyos ang anghel, bumaba ka doon, iligtas mo si Pedro. May kayang gumawa sa inyo ng gano'n? Mga kapatid, ito ang nagagawa ng panalangin. Yung hindi mo ma-imagine, yung hindi mo naiisip, mga kapatid, kayang gawin ng Panginoon because God moves in a mysterious ways. Amen po ba? Amen. Yung talagang pag ang Panginoon kumilos, grabe, paano nangyari yun? Di ba? Kasi ang imposible sa'yo, posible sa Panginoon. Amen. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, isang napakagandang patotoo. Ito ay true story. Isang church service sa Scotland, ang pastor ay nangaral at naghamon kung sinong ipapadala sa Africa para magmisyon. Sakto naman na yung nag-o-organ ay merong assistant na bata. Ang pangalan ng bata ay si David Livingstone. Siya ang tumayo at tumanggap ng hamon at kanyang pasigaw na sinabi, ako ang pupunta. I will go. Kaya na bata pa siya noon. Pero kinausap siya ng pastor pagtapos ng gawain. Sabi ng pastor, kung ikaw ay tinatawag ng Diyos sa Africa, sinasuggest ko na mag-medical doctor ka para maging medical missionary sa Africa. Dumating ang araw na lumaki si David Livingstone, nakapagtapos ng pag-aaral sa kursong medisina at naging medical missionary sa Africa. At doon, mga kapatid, ay walang kapaguran siyang naglingkod sa Panginoon para dalhin ang mga tao sa Panginoon. Pero, merong isang tribo doon, isang tribe, na mahirap abutin, matigas ang puso, mahirap bahaginan dahil ayaw nila ng salita ng Diyos. Ngayon, yung leader ng tribo ay nagpadala ng sulat kay David. Ganito ang nakasulat. Pupunta kami sa inyong lugar mamayang gabi at papatayin namin lahat ng tao dyan. Sabi ng leader ng tribe sa Africa, pupunta kami mamayang gabi sa lugar niyo, papatayin namin lahat ng tao dyan. Ang kwento po na yun ay nalaman, merong reference dahil si David Livingstone mismo ay merong diary. Araw-araw siya nagsusulat kung anong nangyari sa kanya. At nakalagay sa diary niya, ng araw na yon na siya ay natakot. Kaya humingi siya ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagsulat sa kanyang diary. Ang sinulat niya sa diary ganito, Panginoon, nagpagal kami ng may katapatan. Lord, we've labored so faithfully. Please protect us. Pakiusap, ingatan mo kami. Please, help us. Tulungan mo kami. Pero alam niyo mga kapatid, ng gabi na yon, ay walang dumating na mga kalaban para patayin sila. Diba, sabi ng leader ng tribo, mamayang gabi, pupunta kami sa lugar niyo, pakapatayin namin kayo lahat. Puro kayo salita ng Diyos, salita ng Diyos. Pero, laking gulat, nakita ka ni David Livingstone, lumipas ang buong magdamag, walang pumunta. Dumaan pa ang ilang taon, yung leader ng tribo na yon ay himalang naligtas. Praise God. Naligtas yung leader ng tribo. Tinanggap din niya sa wakas ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Ngayon, itong si David Livingstone ay hindi malimutan ng sulat na pinadala ng leader ng tribo. Kaya tinanong niya yung leader ng tribo. Sabi niya, naalala mo ba, nung nagpadala ka ng sulat, nang sabi mo ay pupuntahan niyo kami sa aming lugar para patayin kaming lahat? Pero bakit hindi kayo tumuloy? Sumagot yung leader ng tribo, tumuloy kami. Pumunta kami. Pero pagdating namin sa lugar ninyo, merong 39 na higante na nakapaligid sa buong compound. Binilang talaga namin 39. Tapos yung itsura nila para silang mga mandirigma. Parang may sibat, may espada, di ba? Tapos may mga kalasag. Nagtataka ngayon si David Livingstone, ay wala namang higante sa lugar nila, tapos mandirigma pa. Ha? Anong pinagsasabi nito? Lumipas pa ilang taon, umuwi si David Livingstone sa kanyang home church sa Scotland. At tinestimony niya sa harap ng congregation ang pangyayari na yon na dapat ay papatayin na sila. So pagtapos ng service, lumapit sa kanyang church secretary at tinanong siya kung anong araw nangyari yon. Narinig yung testimony mo kanina, Mr. David Livingstone. Pwede ko ba malaman anong eksaktong araw nangyari yon? Sabi ni David Livingstone, amen, oo naman. Tanda-tanda ko siyempre yung date dahil nga may diary si David Livingstone. Amen? Ngayon, yung church nila sa Scotland ay meron din palang diary. So, kinuha ngayon ng secretary at tinanap niya yung date na sinabi ni David. Pagkakita niya sa date, pinakita ng secretary kay David Livingstone
Livingstone na noong araw na yon na dapat ay pupuntahan sila ng isang tribu sa Africa para patayin sila, ay yung araw na merong 39 na mananampalataya na nananalangin sa Church Scotland para kay David Livingstone. Sabi yan, Mr. David Livingstone, ito yung diary ng church. Nung araw na yan, na dapat papatayin ka nila, binilang ko. Well, syempre diary, di ba? Detailed. 39 kaming nananalangin para sa'yo sa Africa. 39 na mandirigma, yung nakita ng leader ng tribo sa pagpunta nila. Sino itong mga higante na ito na mandirigma? 39 na mananampalataya ang nananalangin sa Church Scotland. Mga kapatid, bakit ko kinuwento yon? Sapagkat yun ang kapangyarihan ng sama-samang pananalangin. Magkaibang bansa, Scotland, Africa. Pero kumikilos ang Diyos kahit saan mang panig ng mundo. Basta may mga mananampalataya na taimtim, na lumalapit, na nanalangin sa Kanya, humihingi, humahanap, tumutuktok. Amen. Panghuli mga kapatid, sabi ni John Mott, amen, kung ang dagdag na kapangyarihan ay sumasali sa nagkakaisang panalangin ng 2 o 3, napakalaking tagumpay ang magkakaroon kapag ang daan-daang libong pare-parehong miyembro ng simbahan ay magkakasama araw-araw na namamagitan o nananalangin para sa pagpapalawak ng kaharian ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! E alam niyo mga kapatid, laso talaga, I believe, lahat ng mga nangyayari dito sa church, yung ganitong attendance, dahil dito sa panalangin. Amen. Hindi ito dahil magaling ang pastor, hindi dahil dito magaling umawit si RJ, hindi dahil dito magaling tumugtog si Julie, at lalong-lalo na hindi dahil pogi ang pastor. Sinans ka lang. Ang tawa, parang ano eh, no? Hindi mga kapatid, lagi namin sinasabi ni Rolene, thank you Lord. Salamat sa mga mananampalataya na nananalangin sa church. Alam niyo mga kapatid, nung nangaral ako sa Marikina, di ba? Kailan ba yun? 2 Sundays ago. Kasi nangaral ako ng morning and evening. Noong gabi mga kapatid, bago kami umuwi, tinipon ko yung mga disciples sa Marikina. At isinend ko sa kanila ang nagagawa, ang kapangyarihan ng sama-samang pananalangin. Tinipon sila, sabi ko sa kanila, huwag ninyong pabayaan ang pananalangin. Sapagkat diyan nagsisimula ang lahat. Amen. Sabi ko, gusto nyo magkaroon ng revival dito sa Marikina? Sabi ko sa kanila, kasi pag tingin nila sa CCTV, nakita nung kapatid ko pag tingin sa CCTV, dami nyo doon ah. Sabi ko, kasi may mga nananalangin sa church. Amen. Amen? Alam nyo mga kapatid, sa panalangin, nagsisimula ang revival. Amen. Sa panalangin, nagsisimula ang dakilang pagkilos ng Panginoon. Amen. Amen. Maniwala ka sa panalangin. Maniwala ka sa Diyos sa panalangin. Isali mo ang pananampalataya. Last verse, anumang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin ay matatanggap ninyo kung sumasampalataya kayo. Nananampalataya ka ba? Amen. Ngayong gabi, ano kailangan mo? Specific. Believe God in prayer. Purihin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo magsiyong lahat. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Meron po bang first time ngayong gabi, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Ito ang napakagandang pagkakataon, siya ang aming inaalok sa iyo. Hallelujah. Ngayong gabi, meron po ba? Gusto kong makita ang iyong kamay. Amen. Para tanggapin ang ating Panginoon. O kaya naman ngayong gabi, dahil ikaw ay nalayo, tumalikod sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito rin napakagandang pagkakataon para tanggapin at papasukin mo ulit ang Panginoong Hesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Praise God. Hallelujah. Tanggapin muli natin ang ating Panginoong Hesus. Praise God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa aming kapatid na ito. Lord, na nanonumbalik ka sa iyo. Ngayong gabi, mga kapatid, ang church naman, ang aking kakausapin. Marahil meron po sa inyo
na kapag narinig mo pala na ang pangangaral ay panalangin, naboboring ka na. Pero ngayong gabi mga kapatid, ipinapaunawa sa ng Panginoon, napakahalaga pala ng panalangin. Amen? Ang Panginoon, hindi sumasagot, syempre kung hindi ka nananalangin. Humingi, tsaka tatanggap. Humingi, tsaka bibigyan. Humingi, tsaka mangyayari. Sabi ng Panginoon, humingi muna. Ask, seek, knock. Hallelujah. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Ang prayer ay hindi boring sa Panginoon. Yun ang daan para tayo makalapit sa Panginoon. Yun ang isa sa mga pangunahing paraan para tayo magkaroon ng relationship sa Panginoon. Through prayer. 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 Hallelujah. This church ay laging itutulak tayo sa panalangin. Pray, pray, pray. Hallelujah. Yun ang sinasabi ng Bible. Pray. Be specific. Ngayong gabi, mag-altar call tayo. Nananalangin tayo sa Panginoon. Talagang kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya. At hindi lang ngayong gabi, lalo na bukas. Mas maraming oras bukas. Mas mahabang oras bukas. I encourage you. Let's pray and fast together. Hallelujah. Powerful ang ginagawa ng sama-samang nananalangin. Binubuksan po natin ang ating altar habang inaawit natin. Amen. As we gather. Praise God. Let's pray. Pray, pray. If we do not pray, God will not give. If we do not ask, we won't receive. Sabi ng Panginoon, pray. Gusto mong kumilos ang Panginoon sa iyong buhay? Pray. Give Him more time. Marami ang mga nangyayaring, mga dakilang bagay, mga himala dahil sa panalangin, lalo na dahil sa sama-samang pananalangin. God.
Sabay-sabay natin purihin pasalamat ang ating Panginoon. We give you glory, we give you praise, we honor you and we exalt you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for all you've done. Yan, praise God, praise God, praise God. Salamat, O Diyos, sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa sa aming buhay. Salamat, Panginoong Diyos. Patuloy mo kaming pinapaalalahanan at tinuturuan na palagi kaming lumapit sa iyo sa panalangin, Panginoon. We are favored, Panginoong Diyos. Kami ay nasa posisyon na kami pinaburan. Hallelujah. Lord, salamat sapagkat sabi mo, kami lumapit sa iyo at humingi at kami ay makakatanggap. Amen. Praise God. Church, hindi natin aalisin, hindi natin ititigil ang pananalangin. Isa ito sa mga dapat na ginagawa o gumagana sa isang mananampalataya na katulad ko at katulad. Prayer. Gusto mong kumilos ang Panginoon? Gusto mong makaranas pa ng mga dakilang bagay, mga himala ng ating Panginoon? You must pray. Pray. Let's pray. Amen? Ngayong gabi, praise God, tayo ay manalangin. Tapusin tayo ni Brother Joseph sa ating closing prayer. Amen. Hallelujah. Aming amang banal na mga pangyarihan sa lahat ngayong gabi. Muli po kaming dumudulog sa panalangin. Panginoon, nagpapakumbabang puso. Panginoon, maraming salamat sa iyong ginawa ngayong gabi. Maraming salamat sa iyong pangangaral, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita ngayong gabi. Muli mo sa aming pinaalala, Panginoon, kung gaano kahalaga ang pananalangin, Panginoon, O God, sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya, Panginoon. Lord, ingatan mo kami sa aming paglabas, Panginoon, at pag-uwi sa aming kanya-kanyang mga bahay, Panginoon. Muli mo kaming ibalik, Panginoon, sa darating na gawain na ito, Panginoon, O God. Maraming salamat po sa oras na ito, O God. Ibinabalik ko sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong banal na pangalan, na sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen! Praise God! Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong gabi. Hallelujah! Tapos na po tayo sa ating midweek service. Ingat po ang bawat isa, pagpalain tayo ng ating Panginoon.